Hello? Tama ko. Hello, good morning. Hello. So, good morning, everyone, students, no? So, of course, there are some events in the campus that the reason why we can't have face-to-face classes. And also, don't want to beaten. So, record ko na lang muna yung classes natin for now. And I hope you bear with me. Okay. So, our class for today will rotate on the idea of social work or public administration as governance. So, the idea is, what is governance? So, yun yung malilern natin dito. What is governance? And what are some of the elements of good governance? Third, how do we learn? No? Paano tayo mag-learn sa mga concepts na to sa good governance? And paano natin siya ma-apply sa pagiging social work or pagiging government employee someday, later on, di ba? And it's so important, no? To have this kind of topics on our table. So first and foremost, no, let us define first ano yung governance. Ang governance po, yan po yung tamang exercise ng political, economic, and administrative authority para ma-manage yung resources ng gobyerno. Sinasabi din na ang governance, ito po yung pagiging legal or pagiging institutional ng isang sistema sa gobyerno to, sa ating case, sa gobyerno natin, para yung mga tao, yung mga institutions or mga grupo ng ating society, makapagbato sila ng interest, makapag-exercise sila ng rights, para makapursue sila ng mga goals nila, na aspiration nila sa ikakaunlad ng kanilang pamilya, institutions or grupo. Sa atin na side, it's more likely yung gobyerno natin. No? Sila po yung governance na sinasabi dito. Governance embraces the affairs of the government and proactive role of the private sector and civil society in the national development. Baka ma-confuse po kayo sa mga terms natin dito na government agencies, private sectors, and itong civil society. Share ko lang, pag sinasabi natin government agency, alam na natin yan, most likely on the executive side of the government. Okay, yan po yan, di ba? Pag sinasabi natin private sector, most likely the enterprises, the businesses na ino-own ng mga individuals alone. Itong civil society, they have, parang tinatawag silang the third sector or the third person in the society. No, itong civil society. Yung mga good example po ng civil society ay i-define ko na civil society operates independently, no, nag-ooperate sa independently of both government and non-profit business market. So sila yung mga grupo na nag-ooperate independently na meron pa ring malaking ambag sa ating society. So usually itong mga civil society na to, ito yung characteristics nila tatlo: independent, voluntary, and non-profit. Kaya pag sinasabi natin civil society, kasali pa rin dyan yung NGO, okay, or non-government organizations. Again, NGO, ibig sabihin, kahit hindi siya government, hindi ibig sabihin na private kaagad siya. No? Doon siya pumasok sa civil society. Ang examples pa na rin ng civil society ay labor unions, trade associations, no? Yung mga, usually sila yung mga nagwewelga dyan sa streets. No? Ang laki ng ambag nila kasi nakaka-push sila, nagbibigay sila ng pressure sa government na mag-move or to make an action. The next one, faith-based and organization. Yung mga simbahan talaga, sila talaga, one of the examples, good examples of civil society. Ang laki ng ambag nila. Alam mo ba yung idea ng divorce, abortion, death penalty, isa po sa naging moving force or driving force na hindi yan napapasa because of our civil society. Okay? Next. So now we talk about the importance of governance. Ano ba importante yung governance? Kung meron governance or kung walang governance. Sabi nga dito, no, kung walang governance or yung tamang pag-develop or pag-manage ng resources ng gobyerno, kasi alam naman natin, governance is one of the managing or it's also a management of resources of the government, no? Sabi dito,
Without sound governance, sound development, management, poverty reduction are impossible. Sabi nga dito, di ba, kung walang tamang governance, walang magandang maidudulot to sa nation natin. Bad governance is the reason why there is poor quality of standard in terms of changes sa ating bansa. Kaya walang pagbabago daw. Kasi walang good governance, walang sa laktod kapag istorya, walang tamang pamamahala. The absence or lack of good governance is manifested by persistence, graft, and corruption, red tape, over-regulation, so on, in terms of administrative problems. Yan po yung rason kung bakit ano yung nangyayari sa bansa natin, no? Corruption, governance po yung issue talaga dyan, no? Ano yung governance po? Hindi lang po siya about sa government sa taas. Part rin tayo, bakit apektado tayo, ibig sabihin, we can do something about it. Okay? Now we move on to ano yung mga elements ng good governance. Elements of good governance is ito po yung availability and accessibility ng information sa publiko na makitaan ng clarity. Ano ba talaga yung mga ginagawa ng gobyerno? Ano yung rules and regulations? So sabi dito, it's not only available, it should be accessible. Pwede po kasi ganun yung resources ng gobyerno. In this case, the resources is the information. Pwede kasi na available, ibig sabihin, meron naman. Accessible ba? Now, for example, kung sinasabi ng gobyerno na available naman yung resources namin or yung informations, na-access ba? Pwede kasi ganito. Mayroong services na ganyan sa facility na yan, pero hindi siya na-access. Kasi na-access lang siya online. Paano naman yung mga tao na walang cellphone? It's available, but in their part, it's not accessible. Again, availability talks about nandyan na. Nandyan yung resources. Accessibility talks about nakukuha ba ng tao. I hope you nakakasabay kayo dyan, no? Sa atin sa social work class, importante to, no? Kasi sa CO, isa pa sa board exam, no, natin, talamak tong ganitong mga elemento na dapat alam mo paano siya laruin yung mga concepts, paano siya intindihin, no? Especially in answering also, dapat alam mo yung mga konsepto na to. This should be basic. Sabi dito, it ensures swift access, no, para mabigyan ng accurate information yung mga tao in terms of policies, programs, at mga activities ng gobyerno. Okay? Next is participation. No? Alam naman natin yung participation talaga in terms of the government, no? Refers to enhancing people's access to involvement in all levels and facets of policy and decision making. So, di ba, yung participation pala, hindi lang yun about na nagsa-start na nakaka-involve na sila. Ang participation din pala, ano ba yung ginagawa nyo para maka-access sila, para makasali sila? In-encourage nyo ba sila? Nag-share ba kayo ng information sa kanila? In-educate nyo ba yung mga tao? Kasi yan kasi yung mga ibang reasons bakit yung tao hindi sumasali sa mga government activities. No? So, hindi lang pala nag-start yung participation na may connection na. Ano yung ginagawa nyo nga para yung tao hindi mailang na mag-connect? No? May mga dialogue ba kayo? Example dito, no, mga process, no, pre-dialogue, building consensus, the government, no? So, mga ganong mga aspeto. Next element, accountability, no? Relates to making the public officials answerable to the citizenry for actions and decisions of the government and ensuring that the performance of their functions and their actions, public officials, are responsive to and faithfully safeguard welfare interests of people. So, ito po yun, no? Ibig sabihin accountability, kasi lahat kasi ng government talaga officials, kasali na tayo dyan, they should perform well to the public. They should perform with excellence to the public. And kung hindi man nila na ma-perform yan, or may corruption na nangyari, or merong mga kabuktutan, mananagot sila sa public. Okay? So, yan po yan, no? Dapat silang maging responsive sa public natin, no? So, ganun po yung ibig sabihin nito. Okay? Because government officials should be and will always be, according to the law, accountable. Another, no, elements of good governance, predictability. Importante talaga to sa mga agency class. No? Predictability relates to the consistent and equal participation of laws
and regulation policy it involves establishing sustaining appropriate legal. So pag sinasabi natin consistency, predictability, accordingly here, dapat merong consistency yung actions ng gobyerno. Hindi pwede na, bakit na-process yun sa kanila, sa amin hindi? Walang predictability dyan kasi walang consistency. So, ibig sabihin, kung na-process sa kanila na ito yung requirements, ito yung ito, sa atin hindi, ibig sabihin, meron ng bias. Merong red tape na nangyari. Dapat, ito kasi, meron kasi law yung government ngayon that ease of the delivery of access. Again, ease of the delivery of access. Itong law na to, naglalayon to, na gawing uniform, gawing easy yung pag-deliver ng mga services ng gobyerno, may it be document man yan or services. Paano yan nagko-connect sa predictability? Alam mo iba sa mga agencies, pag nagsusulat tayo ng mga letters or mga tinatransact tayo, dito sa CSU or sa nalaman ko sa other mga social welfare institutions, meron talaga silang tracker na pag itong document na to, dumaan to sa agency na to, 2 days lang dapat, mapipredict mo na natapos na dapat itong ma-process. Yan dapat ganon. Merong predictability dapat in terms of the government process kasi that's one of the element of good governance. Hindi pwede na nag-process ka ng papel tapos next month mo pahintayin, hindi ka pa sure na baka next month tapos na. Hindi pwede ganon. That's a poor governance. So dapat sa mga agencies natin, alam natin kung paano natin pabalikin yung client. Ma'am, balik ka dito kasi in this exact day, mapaprocess na po ito. We assure that that's predictability. Alam na natin na ganito mangyari because you are working there in terms of consistency of policy. Okay. Next one, ito yung mga emerging styles of governance. Lalo na sa atin na government employees, alam dapat natin yung mga estilo ng mga pamumuno. Dapat alam natin to. How we handle agencies, or maybe someday how we handle government or our work as a public servant. Alam dapat natin to. So, isahin natin to. Okay? Meron kasing trends or shift in the global aspects of governance na pwede nating masummarize dito. Unang emerging trends, no, from public administration to management. So, alam na natin, di ba? Pag sinasabi natin kuan class, administration, overall aspect yan eh. Malaking aspect, malaking sangay, malaking saklaw na yan. Pero sinasabi nating management na, it's talking na about resources. Sabi nga dito, walang pinagkaiba yung administration sa private or government setting. No, walang pinagkaiba. Kasi, government must be responsive than directive. Same lang naman din, kahit sa private. No, yung mga hospitals natin, private man yan or government hospitals, they are required to be responsive. The role of NGO or CSO must be given more emphasis. Bakit? Kasi alam naman natin talaga na malaki talaga yung ambag ng mga CSO or NGO, for example, in our society. The next trend, no? Emerging trend. From centralized to decentralized. Sa madaling salita po, ito pong centralized po, ito po yung pamumuno na taas lang yung nangunguna, taas lang yung nagpaplano. Yung sa baba, naghintay lang na mabigyan ng plano at implement. Yan po yung centralized. Pag ginawa natin decentralization, ibig sabihin, binigyan na ng power yung nasa baba na mag-decide, magplano na sa kanila, and to implement according to their own ordinance in their locality, na hindi naman against sa Constitution. Yan po yung sinasabi ng batas na Local Government Code. May nangyari pong decentralization dyan. Binigyan ang mga LGU na, pansin nyo ba, class? Kung dito sa area na to, bawal lang yung videoke, may curfew na. Sa ibang area, hindi. Para medyo loose. Dito naman sa ibang area na to, para medyo strict. So, bakit iba yung mga municipality? Kasi they have their own laws or they are given, they've been cascaded with authority to make their own laws. Basta hindi lang siya against the Constitution. No? Pwede po ganon. Local government ko yun. I think 7610. So, it's a shift from unitary to decentralized or local autonomy in terms of delivery of services. Kasi kung palagi lang tayong nakatuon sa taas, naghihintay tayo doon, sobrang nadidelay yung mga project. Sobrang nadidelay yung mga projects natin pag ganon.
So, binigyan ng power yung mga local government para maging easy yung delivery ng kanilang mga services, para maging efficient. Okay? Next naman, from self-sufficiency to interlinked sector. Pag sinasabi natin self-sufficiency, ibig sabihin, para siyang yung idea ng federalism. Ano yung idea ng federalism? Yung idea na hindi na kailangan ng isang locality na yan ng tulong ng ibang city na sa paligid niya. That locality alone is self-sustaining or self-sufficient. Pero hindi po yun yung pinakapunto natin sa governance. We still need interlinked sectors. Bakit? No one has it all. Wala kang makikita sa isang locality na meron sila lahat ng produkto na need ng mga citizens nila. It still need interlinked sectors. The old system was based on the assumption that for the government to deliver service, it must be self-sufficient. The trend now is toward interlinking private and public sectors. No, kailangan pa rin natin ng privatization, subcontracting, kasi may mga better talaga na mga services na na-offer din yung private. Sorry to say this, but totoo naman talaga, sometimes government hospitals, as compared to private hospitals, mas better pa ng services ng private hospitals, mahal nga lang. May mga nangyayaring subcontracting. No? Hindi kasi natin pwede i-centralize yung pagpo-provide ng services. Sa Luzon or sa ibang bansa nga rin, private yung kanilang mga transport group. Yung transport company, yung nagbibigay ng train, ganon. Kasi maybe they find it much more better. Ganon. No? So, yeah, the emergent trend is not just self-sufficiency in terms of agency or government, but it is coordination and cooperation of the sectors. Next, from hierarchical control to stakeholders empowerment. Ang assumption dito, ang old system kasi, ang mga tao ay nagpa-follow lang sa orders ng superiors. Ngayon, or yung governance na arrangement dyan, from top to bottom, naghihintay pa rin sa itaas, pero ngayon, wala siya nangyayaring empowerment kung ganon, kasi naghihintay ka lang para ka lang nakaasa. So ngayon, meron din tinatawag na street level bureaucracy, which empower the local level implement their programs. So, pwede from bottom to up, from top to bottom, nagtutulungan din naman ng sistema yan para ma-deliver yung services. Next, upward to outward accountability. So, itong upward accountability, di ba? Tayo, na government employee, we thought na yung accountability natin sa mga boss lang natin. Upward. Pero yung totoo po dyan, accountability should not be related not only to superiors, but most likely to the public. So, dapat pala yung pag-service mo pala sa mga tao, hindi lang pasipsip sa boss mo. Dapat rin, I am serving this for the people, not just, hindi lang dahil nagtatrabaho ko dito para masipsip yung boss ko. Hindi ganon. Hindi ka pasipsip lang sa boss mo. You are serving for the people, outward, hindi lang sa agency na yan. Hindi ka lang dapat conscious inside, dapat conscious ka rin outward. Okay? Another, from standardized procedures to performance orientation. So the old system assumes that civil service is distinct career system to manage differently from those private sector. It assumes that civil servants deserve permanent tenure and cannot be removed. So, di ba ibig sabihin nito? Meron tayong mga mga permanent plantilla positions na pag permanent ka na, hindi ka na matatanggal sa trabaho. Yan po yung standardized. Pero ngayon po, nakabase na pa rin po tayo sa performance orientation. Kahit pa permanent ka, pwede ka pa rin matanggal sa trabaho kung hindi ka nag-perform or palagi kang wala. So, careful po tayo dapat dyan. 15, From a political to advocacy-oriented, the old system assumes that civil service should be neutral or political neutral, thus becoming ineffective. In the new system, there is a need to strengthen linkages between administrative and political rules of the government. Neutrality of the bureaucracy is not controllable and government has certain good values. So, sinasabi dito na huwag tayong makialam sa mga political institutions. Hindi naman po yan yung ibig sabihin. Ang ibig sabihin yan, dapat non-partisan tayo. Pero, kailangan pa rin nating magbigay na accountability. Dapat baguhin tong ganitong institution. Kahit pa politically inclined yan na agency. Kailangan pa rin siyang bigyan ng accountability.
Kasi part pa rin yan ng sistema na nagbibigay ng services. Di ba sometimes like pag pinag-uusapan natin yung mga politically related na mga example, office ni mayor na ganito, malapit yan kami, huwag natin galawin yan kasi office yan ni mayor. Di pwede ganon. But imbes, no, magbigay tayo ng change sa agency na yan, mag-orient tayo para, no, mas strengthen yan. Kasi kailangan pa rin yan ng government example ng pamumuno natin, makaka-benefit pa din naman dyan yung mga tao. Okay? Next is individual skill to organizational competence. Sa madaling salita, hindi lang dapat nakafocus sa expertise ng mga tao. Dapat yung overall organization talaga competent. Okay? Capable. No? And meron tayo ditong HR concepts no na matatakol din naman natin later on, no? As we move. So, and meron tayo ditong trends no na sinasabi nating e-governance na ito yung trend ng ating country ngayon, no? So, the move for e-governance. So, lahat digitalized na. Dati, for example, no, nagkukuha ka ng NBI clearance, wala yan, hindi mo hindi ka makapag-apply online. Maglilinya ka talaga doon ng kataas-taas. Ngayon, makaka-apply ka online, ipaprocess nila online, pagpunta mo doon, kuha na lang. Patay na rin yung process ng kuan ngayon. ID, national ID, no? Di ba, meron ng online, no? So, accordingly daw, pag nag-proceed yung national ID project na yan, ay yung mangyayari daw ay hindi na daw need na mag-present ka ng ID. Masi-search nila sa systems nila yung records mo na you're a legit person, na hindi ka robot. For example, ganun. And some of the digitalized na aspect naman, example, Kadena Act, yung pag gawing transparent, accessible, and available yung mga government information. Marami pang iba no na project natin in terms of e-governance, no? Na i-publish or disseminate information through internet, no? Internal praise online services, gano'n, no? Business application, no? Sana ganun, di ba? Yung business, pag-apply mo sa business application mo, online na lahat, hindi ka nalilinya. Sana ganun na. Pero there are some localities na merong ganun, there are some wala. So, yan po yung pag-improve ng ating governance, no? So, ikaw kaya, no, social worker, itong mga concept na to, no, ano kaya yung maitutulong nito? Ano kaya yung naiisip mong mga concepts, mga elements na maitulong? This is so helpful in answering queries, no? Sa CO, sa group work or casework, sobrang gamit to ng mga konsepto. Kasi kung kukuha ka man ng resources, ma-make accountable mo sila na dapat hindi ganoon katagal. Dapat, di ba, may process kayong ganito? Gawin nyo to, bla bla bla. Huwag ka naman magtapang-tapangan, no? Ganon. Yung mga concept na yon, no, itatakil yan sa questioning. Paano mo i-handle yan? Paano mo tignan? Ano bang konsepto to? Paano ka ba mag-navigate ng ganon? No? So, itong e-governance, it's ano yung move ng dapat gawin ng social work? Dapat hindi ka takot sa AI. Sa research ka lang dapat takot kasi hindi siya pwedeng gamitin masyado sa research. Pero dapat gawin mo lang yung AI na tool na para mas magawa mo yung trabaho mo. Hindi ka dapat nakaasa lang dyan. Dapat meron ka pa rin utak at analysis. Okay? So, now we know what is governance, how important governance is, the concept of governance, and how we can use it as our advantage as a government official someday. Okay, so I hope you learned a lot in our discussion. So I'll just sending this to you. I'll just posting this para ma-learn kayo. Okay? Yun lang. If there are questions related to the topic, you can ask me directly or personally. Thank you and may God bless you all.